Part 2. Ang lihim ni Adrian. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi ako mapakali, hindi ako makatulog, hindi ako makapagtrabaho ng maayos. Paulit-ulit kong iniisip yung sinabi ni Mara. Paano naging multo si Adrian? At bakit ako? Isang linggo akong walang naririnig mula sa kanya. Hanggang sa isang gabi, habang naglalakad ako pa uwi, may nakita akong matandang lalaki sa tapat ng apartment. Siya daw ang dating caretaker ng lugar. Manong, sabi ko, may nakilala po kasi akong nakatira sa kabilang unit, si Adrian. Sabi ng kaibigan ko, matagal na raw walang nakatira doon. Totoo po ba? Napatingin siya sa akin ng seryoso, bago siya dahan-dahang tumango. Si Adrian, bulong niya. Bata pa yun, mabait. Pero 2 taon na mula nang... Natigil siya sandali, parang nag-aalangan kung itutuloy ba. Namatay siya dito. Nadisgrasya. Nadulas sa hagdan nung gabi ng bagyo. Dito na rin siya binawian ng buhay bago pa man dumating ang saklolo para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ako makapaniwala. Ang lalaking minahal ko, patay na pala bago ko pa siya nakilala. Pero may mas ikinagulat ako. Alam mo ba kung saan siya nakalibing? Tanong ko. Oo, sagot ng matanda. Sa libingan malapit dito, bakit? Kinabukasan pumunta ako roon. Doon ko nakita ang puntod niya. At doon din ako natulala nang mabasa ko ang nakaukit na pangalan, Adrian de la Vega. 1997-2023. Mahal kita, Lian. Nanlamig ako. Paano niya nalaman ang pangalan ko? Paano niya ako minahal gayong ngayon lang kami nagkita? Habang nakatayo ako doon, bigla kong narinig ang pamilyar na boses sa likod ko. Lian. Si Adrian. Nakangiti siya, pero may lungkot sa mga mata niya. Hindi ko alam kung bakit ikaw, sabi niya. Siguro kasi, bago ako mamatay, lagi kitang nakikita dito. Lagi kang dumadaan sa harap ng apartment ko papunta sa trabaho. Lagi kitang napapansin. Doon ko naintindihan. Siguro kahit hindi pa kami nagkakilala noon, matagal na pala niya akong minamahal sa tahimik niyang paraan. Salamat, dagdag niya. Dahil sa'yo, nakaramdam ulit ako ng pagmamahal. Bago tuluyang magpaalam. At bago ko pa man siya masagot, unti-unti siyang naglaho. Comment for part 3.